Merry Christmas mga mi! Alam ko na ang tagal bago nasundan tong bookmas, pero that is because talaga nga lamang nagpahinga lang ako at nag-unwind at nag-chill nitong Christmas and holiday season. Pero don't you worry dahil bago matapos itong 2023, talaga nga lamang i-upload ko yung last 2 episodes of bookmas. But anyways, ito binabalot ko na yung mga libro for giveaway winners, and here are the giveaway winners! Yeah! Wonderful bookworms all over YouTube. My name is Gerald. Welcome to another episode of Bookmas! Yeah! Grabe, this is Bookmas episode 9. That means we are just 2 days to go bago tayo mag-end dito sa Bookmas na ito. Medyo may mga delays sa ibang mga episodes, but all in all, I'm just so happy na feeling ko naman fulfilled siya kahit na parang medyo may mga lubak tayong dinaanan. But for today's episode, we are just going to look back. Kung baga nga naman, titingnan natin yung Bookish resolutions na sinet ko sa start ng 2023 just to check and to reflect kung nagawa ko ba sila, na fulfilled ko ba sila, or I just kind of failed. So let's go! First, bookish resolution. I want to read minimum of 2 books in a month. So, 24. Because 2 times 12 is 24. Hala! Math wizard! I made it! Nagawa ko tong bookish resolution na to mga mi dahil ang goal ko lang diba is 36 books. Pero I have read 65 books already for the year. Feeling ko madadagdagan pa siya ng 1 or 2 bago matapos ang 2023. Sobrang nalampasan ko ang goal ko for this year. Hindi ko din talaga ina-expect mga mi masor na I will reach 65 books this year dahil ina-expect ko talaga na I will be in a reading slump. 2 libro lang sa isang buwan, okay na. Pero to exceed 300% of that goal, amazing. I'm so proud of myself. She said savings for number 2. No new books, no more gastos related to books for 2023. Feeling ko medyo successful ako dito mga mimasor dahil sabi ko nga diba book buying ban, pero hindi talaga ako completely zero purchase ngayong taong 2023. Kumpara naman sa mga purchases ko noong mga nakaraang mga taon, sobrang laki ng difference. Kasi kumbaga ngayon, parang kung i-estimatein ko yung mga nagastos ko ngayon 2023, it's just 5,000 pesos worth of books. Unlike noong mga nakaraang mga taon, nung nagsisimula pa lang ko mag-build ng collection ko, talaga nga namang umaabot ng pagkaraming halaga ang nagagastos ko. This year, medyo toned down ako. Nakatulong din doon mga mimasor na medyo ang mga book haul ka naman talaga ay galing sa mga collaborations, padala ng libre ng authors, padala ng libre ng mga businesses. So nakatulong na yung serotonin na kinukuha ko sa pagbili ng mga libro, sila na mismo ang nagbibigay sa akin ng libre. So I am really thankful for this year of 2023 and I am looking forward for more free books, partnership, collaboration sa 2024. Paka-arte mo. Third resolution. Read the 12 books suggested to you by your 12 Instagram friends. Failed. Ito po ang ating unang failed. Out of the 12 books na nabasa ko, okay ako nung February pero by March, nakalimutan ko siya mga mimasor. Naalala ko lang na may ganito pala akong challenge na ginagawa nung October yata or November nung may nagtanong sa Q&A Kim Pampara ko. So napaka-late na po para matapos ko yung 12 books. Ano ho? This is a failed for me. Kumbaga ang mine. Pero I'm still going to do this for next year because this is fun. Pero siguro ang gagawin ko is mamimili ako ng mga tao na hihingan ko ng 12 book recommendations for 2024. Pero maraming salamat sa mga nagbigay ng recommendations sila noong 2023. It's just that nakalimutan ko siya. Pasensya na. Let's go to the 4th one. This one is kinda a bookish, booktube related kind of a vibe. Sabi dito, be committed. Uy, committed. Be committed in the once a week upload sa booktube. Failed. Failed itong once a week upload na to sa booktube dahil ang nangyayari is meron ako mga times wherein 2 weeks ako bago mag-upload, 3 weeks. Pero ngayong taong 2023, wala akong maalala na naging hiatus ako ng sobrang tagal. Hindi katulad ng mga dating mga nakaraang mga taon wherein nawawala ako ng 8 months, 1 year, gano'n, na walang upload. Pero ngayon 2023, I am more on a consistent kind of uploader. Hindi nga lang once a week, pero hindi ako nawawala. Failed man, panalo pa rin. At saka feeling ko naman bumabawi ako sa inyo ngayon sa pag-upload ko ng everyday ngayong Pasko. Pero yun na nga everyday, pero may mga agwat-agwat pa rin, nakakaloka. Pero wala namang perfect. Ay, ginanong ko kayo. Let's go to the 5th one. Umikot pa.
be active sa Goodreads. Pass ako dito, mga mimasor. Talaga nga namang, ang Goodreads ay napakalaking parte ng aking pagiging content creator, pagiging magbabasa, dahil lagi kong na-update ang Goodreads hanggat makakaya ko, dahil napakaganda niyang gamitin para pagbabalikan mo yung mga thoughts, yung mga reviews mo, kapag nabasa mo na yung mga libro, yung date kung kailan mo siya natapos, napaka-useful niya sa akin na kailangan ng mga data na ito sa paggawa ng mga videos, ganon. And I will still be active sa upcoming years because Goodreads, amazing ka kahit wala kang half star. Kakaasar ka. Okay, halfway recap lang mga mimasor. We have 3 passes, 2 fails. Now let's go to the 6th one para malaman natin kung ito nga ba ay failure or pass. Ito namang number 6, ang vibe niya is monogamy. Monogamy. Read one book at a time. Fail. Hallelujah. Okay, hindi ko po kaya ito as someone na mahilig mag-multitask, as someone na mood reader, as someone na hindi mapakali sa isang libro lang ang binabasa pala talaga. Oo, hindi ko kaya ang monogamy pagdating sa pagbabasa. Ang kailangan ko ay threesome, foursome, mga ganon. Kailangan ko ng iba't ibang mga flavors sa pagbabasa. Pasensya na, hindi ko kaya tong monogamy na to. Fail dito, pero ang dahilan ko na lang, that is my personality and that is who I am. Malalabanan mo ba yun? Personality ko yun. Ako yun sa tao eh. Ay, ano ba yun? Now let's go to the 7th one. Number 7 is read at least 25 pages a day. Oh my God, failed. As someone na nagtatrabaho at maraming gustong gawin sa buhay, hindi ko kaya pala magbasa ng 25 pages a day, pero ganito naman kasi ako magbasa mga mimasor. For example, sobrang akit na akit ako sa libro, kahit na may pasok ako kinabukasan, sasaalang-alang ko ang tulog para lang matapos ang isang libro na kinaaadikan kong basahin. Yes, hindi siya 25 pages a day, pero kumbaga, gusto ko siyang tapusin in just one sitting. Ganoon naman ako, isang bagsakan, yun ang naalala ko sa sarili ko. So itong 25 pages a day, X na to sa susunod na resolution, hindi siya tama. 8th one, yeah. Number 8. Oh, she said multimedia queen or way to be active on BookTok. It's a widely used platform. Ang daming sumisikat sa TikTok and I wanna be one of them. Hi! Diretsahan na! For this year's BookTok, my goal is 5,000 followers. Thank you. So for BookTube, my next goal for 2023 is to have 10,000 subscribers. Thank you. Ay! Kaya-kaya ko yan! Kaya mo yan, B! Okay, for this, masasabi ko na pass ako, mga mimasoy, dahil, okay, ganito. Last quarter of the year, naging active ako sa pag-upload sa TikTok at saka sa Instagram. And because of that, nakita ko talaga kung paano ba naapektuhan ng aking subscribers count or followers count doon sa dalawang platform na yon. Sa TikTok, ang talagang goal ko lang is 5,000 followers for 2023. But right now, I'm on 17,900 followers on TikTok. Like, what the heck? Art. And that is because of those videos na talaga nga naman nag-trending. Kapag nag-trending yung video mo, napakadali mong kumakot ng followers sa TikTok. And I'm so happy na yung mga content na ginagawa ko, some of them are getting tractions. Kaya nga naman, naging 17,900. Grabe, ang tagal ko na-stuck sa 1,700 subscribers sa TikTok. And bago matapos ang taong 2023, I'm on 17.9K. And I have a goal of followers sa TikTok, pero ayoko munang i-voice out. But sana ma-achieve ko siya. Anyways, I'm happy about that. Pass na pass po tayo doon. Sa Instagram, wala siya sa aking goal because hindi ako ganun ka-focus mag-post sa Instagram. Pero kasi ang ginagawa ko, kino-cross-post ko yung mga BookTok ko doon sa Instagram. And because of that, talagang nga namang nakakuha din ako ng mga followers sa Instagram. Kalain mo nga naman yun. From 1,000 followers din yata ko dati sa Instagram, naging 5,600 na siya. Ngayon, bago matapos itong 2024. And I'm happy about that. Thank you so much. Yeah. Pero medyo may isang fail tayo dito, which is sa YouTube. Ay! Sobrang hirap magkaroon ng subscribers ngayon sa YouTube, mga mimasor. Lalo na kung ginagawa mo ay BookTube at ikaw ay Pilipino because nakapokus po ngayon ang mga Pilipinong mahilig magbasa sa BookTok. So dito sa BookTube, ang goal ko 10,000 followers and I'm lacking 2,000 plus subscribers because nasa 7,500 pa lang ako sa YouTube. Pero okay lang yun, hindi ko masyadong hinahard ang sarili ko about that because again, ang mga tao ngayon ay nakafocus sa TikTok app at hindi sa YouTube when it comes to book content. Okay lang sa akin yun. At least the community that I have in YouTube is still intact. They're still there. They are growing paunti-unti, but I am sure na they are there with me for a long time. Thank you sa inyo, YouTube community. Mahal ko kayo. Mahal ko rin naman yung BookTok at Bookstagram. Pero kasi kayo yung firstborn child ko, okay? YouTube, okay. Thank you sa inyo. Now, let's go to the second to the last goal. Yeah. My number 9's bookish resolution is to reply on all of comments instantly after ko siyang mabasa. Ay! Congeniality. Medyo failed din ako kasi again, andun pa rin ako sa phase wherein nag-iisip pa rin ako kung anong i-reply sa inyo. Tapos sobrang tagal ko mag-isip, hindi na ako nakapag-reply. Please know na I am reading all of your comments and I appreciate all of it. It's just that nahihirapan ako mag-isip ng i-reply kasi baka isipin nyo, hala, ba't parang cringy naman ng reply nito ni Akla. But I love you all. 10th goal, mga mimasor!
to have a book club that will read the same book na binabasa ko on that month. Oh my God! The book club. Ito ang problema sa akin, mga mi, okay? I love planning book clubs. I love having people na nagbabasa ng isang libro together with me. It's just that I feel like I am so bad in managing book club. Bad in a way na, yes, I can create book clubs, but when it comes to activities, when it comes to live discussion, na feeling ko sobrang halaga kapag may book club ka, hindi ko siya nagagawa ng maayos. Like, nagpaplano naman ako, pero hindi ko siya na-fulfill, like, lagi nakakancel, ganun. Sa book club ko ngayon, Gerald the Book Club, parang isang beses pa lang kami nakapag-discussion, and yung mga activities na inisip ko, medyo hindi siya natutuloy because of me. Yung sarili ko yung sinisisi ko doon because I am not pushing it enough. So pissed of myself because of that, because I feel like ang sama ng ugali ko na gumawa ko ng book club, but it's not that entertaining, it's not active, and parang it's not something na the community will really love. So iniisip ko if I will just stop the book club and never do it again, or stay yung book club and be better on managing it. Yun ang iniisip ko ngayon and my dilemma. Nakapangalan pa naman sa akin yung book club, Gerald the Book Club, tapos ang pangit ng pagmamanage, diba? So nakakahiya. So fail na, super fail dito. Ay, mga bakla kayo, yun na pala yung last. For the next video, mga mi, sasabihin ko naman sa inyo kung ano ba yung mga bookish resolutions ko for 2024. But anyways, mga mi, thank you so much for being with me in this 2023 recap. Thank you so much for watching. If you enjoyed, please give this a thumbs up and don't forget to subscribe for more bookish content like this. Thank you sa pagsubaybay sa Bookmas. Kung nandito ka hanggang Bookmas episode 1, thank you naman sa'yo. Para kang sira, nakakainis ka naman. Thank you, and always remember to open that book and discover what magic is. See you again next time. Be safe, be kind, be merry, and be festive sa paparating na Kapaskuhan at bagong taon. Love you. Bye! See you sa next Bookmas! Sa next and last episode of Bookmas. Ang kampanay, tuluyan ang nag-ars.